Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Pakiramdam mo ba wala ka ng pag-asa? Pero sa totoo lang, gustong-gusto mo pa ring lumaban. Hayaan mo ngang istoryang ito ang paghuhugutan mo ng lakas. Nakadukot po yan. Boss. 1, 2, 3. Noong Pebrero, idinulog sa aming programa ang isang binata mula sa liblib na barangay ng Goa sa Camarines Sur. Doon tamang galing sa Manila Diyos kung anong maraykaan na may matabang sa tuyan mga darakulang tao na sa mga arugan na programa. Kapuso mo si Kasuho na maaksyonan ang arugan ng mga bagay. Siya ang 18 anyos na si June Mark. Sino po na kaling siya ko, araw ka ang sistema. Kung pili pa ang buong marahay, malawig po ang kasawayang buhay. Sabangan nindugan po. Agad pinuntahan ng aming team si June Mark at doon nadatnan nila ang kanyang sitwasyon na parang bilanggo ng kanyang katre na katabilang halos ng kural ng baboy. Parang halit na rin ako. Pinapakain na lang, hindi tumatrabaho. Parang baboy, papakainin sa tamang oras. Buti pa ang baboy niya, kakalakad. Ako parang hindi na makakawi. Ang mga sugat sa paa ni June Mark dumikit na sa hinihigaan niyang kama. Dahilan para ilang taon na rin siyang hindi nakakaalis sa kanyang hinihigaan. Pakiramdam ko po, unti-unti naglalaho ang aking sarili. Natutunaw po ang katawan ko. Gusto ko po ay mabuhay ng matagal eh. Gandang pamilya sama-sama. Kapiling mong mahal sa buhay. Nalangin po ako. Sana po may himala na dumating. Pag-gising ko, wala na itong mga sugat ko. Naghihiling ko lang po sa Diyos na pagalingin niyo na ako. Dahil po marami po akong kailangan pong gawin sa mundo. Ang nagsisilbing kamay at paa ni June Mark, ang kanyang tatay Roger. Sabi ko sa kanya habang yun nakakahiga siya, dalangin mo lang yung na may ka ng tabang sa malis kung anong dapat gawin natin. Siyempre, makakaawa. Diba ang magulang gusto natin mabuhay ang anak natin. Siyempre, pagdating sa mga ganyan na sakit. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa iba't ibang mga tanggapan para si June Mark maialis sa kanyang higaan at maipa-check up sa ospital. Pero hindi naging madali ang lahat. Kusugan mo ang boot mo, sabi mo. Ay ko po, nakadukot po yan. Nakaabugos po yan. Halat. Sige. Putulun doon. Halat. Sige. Putulun doon na lang. Dindin na doon sa surgical. Ay ko po, sir. Basahin mo ko, Jim. Hindi po, ano po yun? Baka matanggal to. Mawawala. Hindi. Ready to lift. Lift. 1, 2, 3. Lift. 1, 2, 3. Base sa pagsusuri ng mga tiga Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Camarines Sur, si June Mark may ketong o leprosy. Nag-positive po siya sa leprosy. Yung immune system niya masyadong mababa at the same time malnourished siya. So ang una natin gagawin, pataasin ang immune system niya. Ang mga binti at paa niya kailangan na rin daw putulin. Danger na yun sa buhay niya. Wala na rin silbi. Puputulin para yung threat sa buhay niya o yung source ng infection matanggal. Kaya nanatili muna si June Mark sa ospital para magpalakas sa nalalapit niyang operasyon. Natuloy ang pagputol ng mga paa ni June Mark. Everyday po kami nag-monitor sa pasyente. Yun nga po sinasabi natin above the knee amputation. Na-receive po namin si June Mark na medyo malnourished. So yun po muna ang aming unang ginawa sa kanya. In-improve po yun sa kanyang nutritional status. At makalipas ang 8 buwan, ang dati butot balat at tila naaagnas ng binata, heto na ngayon, malusog at malaya nang nakagagalaw. Marami po nagbago sa akin. Nagbago na rin po sa kamay ko. Nagagalaw ko na po. Dati po, hindi ko magalaw-galaw. Ngayon po, nakakaupo na po ako. Malaya na po ako dun sa kulungan na sa bahay. Ngayon, nakakalabas at nakakita ko ng araw at yung mga
ibon na lumilipad. Pero simula pa lang ito ng pagbabago sa buhay ni Junmark dahil bukod sa libreng pagpapaospital at medical assistance mula sa lokal na pamahalaan ng GOA sa Camarines Sur, pagkaere ng aming kwento tungkol sa kanya dito sa KMJS, dumagsa ang tulong. Ang mga pumasok na pinansyal na tulong, ipinagpagawa ni Tatay Roger ng bagong bahay. Meron itong 3 kwarto kung saan may sarili ng silid si Junmark. Ang dati halos katabi lang ng kural ng baboy. May sarili na ngayong babuyan. At karinderya. Nakarecover po ang aki ko. Pura po pong pasalamat kay Jessica Soho po. Tinabangan niya po ang aki ko na kahit wa pong buhay kadua po. Pagkakaagaping buhat ko po sa sala, gusto ko siya magkamang-kama, magpractice kan sa iyang kamot na magduon na yung baga pong makalakaw siya, parang marasin lang sa iyang braso. Umiyak na lang po ako. Naramdaman ko sobrang sakit. Si tatay nahihirapan sa akin. Pag nakita ko kung umiyak si tatay, parang akong pabigat sa buhay niya. Naramdaman ko rin na mahal niya ako kasi hindi niya ako pinabayaan ng ganun. Para masuklian ang paghihirap ng kanyang ama, gustong ipagpatuloy ni Junmark ang naudlot niyang pag-aaral para tuparin daw ang pangarap niyang maging isang guro. Kaya kailangan pong umpisahan hanggat maaga, hanggat bata. Pangarap ko maging teacher. Kaya po na kapag isip ako magtrabaho sa sarili ko. Kasi po, noon po naisip ko magsikap ako para mabili ko yung gusto ko. Ang nagsilbing inspirasyon niya raw sa pagiging guro ang kanyang grade 2 teacher. Si Junmark noon, siya po ang first honor ko noon. Mahilig talaga siya participate. Mahilig siya magbasa. Yung may kaklasmate po siya, hindi marunong. Siya pa ang tumutulong doon. Gusto ko yung mga sinasabi niya sa akin na kahit daw po akong matanda sa classroom niya na students huwag daw pong mawala ng pag-asa. Walang kamalay-malay si Junmark. So, sorpresahin siya ni Teacher Mary. Hello, Junmark! Salamat po, ma'am. Iyo. Hindi ko po aram kung mahigdi ka po, ma'am. Na-surprise mo Iyo. Hindi sana ko gusto pero nasubog gaya ko, ma'am. Social news tayo. Okay lang, ano. Dahil ka na mag-ano. Ayan. Basta. Ang nakula kong pasalamat po, ma'am, ng ini ka, ma'am. Magmapo ko, ma'am, na rin nga, ma'am. Ang pagkatumpa ko, ma'am, na matubad kong pangarap ko, ma'am, na maging araw po sa imong teacher, ma'am. Dahil po sa iyo, ma'am, pagpupusige po ako, ma'am, na dahil po, ma'am, na matupad ko pa sa ko yung pangarap ko maging teacher po, ma'am. Kahit po araw po kaning may kapansanan ako na putol na hindi po ko magpapadaw sa kapansanan ko po, ma'am. Araw po kan ang sitwasyon mo. Kaya mo pang maabot ang pangarap mo. Matibay ka. Ika nga ang first honor ko. Hindi ka po mawala ng pag-asa. Yaon manggara ang mahal na Diyos. Bigtaw ang kitang araw ka na kung pagsubok. Pero dahil sa araw ka ang tinao sa mo, kakayanon mo ang. Sa mga pagkakataong pakiramdam mo, nasa hangganan ka na at wala ng pag-asa, balikan lang ang kwento ng isang binata na mula sa pagkakabilanggo sa kanyang katre, nakalaya. Naputulan man ng paa, patuloy pa ring tumitindig at muling nagsisimula.
Ang masabi ko lang po sa programa sa KMJS po, maraming salamat po para sa inyo na natutulungan niyo po ako at makita ng ibang tao na ganito po ang kalagayan ko para matulungan nila ako. Maraming salamat po sa ospital at sa doktor at sa mga nurse. Papasalamat ako. Huwag kayo mawala ng pag-asa dahil po may kamay pa kayo na pwede niyong gawan ng paraan para maabot yung pangarap nindo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.